Ito ang UNTV News Worldwide. Oy, oy, oy! It's a beautiful day! Hello sa iyo, Nina. At syempre, hello sa ating mga kasambahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw ng kanyang kaloob sa bawat isa sa atin. Time check ang oras po natin. 34 na minuto makalipas ang alas 4 ng umaga sa Baal Cair. Guten Morgen, buenos dias, ohayo gozaimasu, good morning kuya at magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Yes, good morning Bert. At syempre sa ating mga kasambahay, magandang umaga po mula rito sa Down Under. Ngayon ay araw ng Huwebes, November 9, 2023. Mula sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. At mula sa Victoria, Australia, ako naman si Nina Bascon. Maghahatid sa inyo ng mga umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Dating global headlines. U.S. Secretary of State Antony Blinken bumisita sa South Korea upang pag-usapan ang Russian-North Korean ties. Emergency bill para sa Israel hinarang ng U.S. Senate Democrats. 2 tao patay sa isang pagsabog sa Canadian High Commission sa Nigeria. 1 out of 3 virus strains para sa isang bagong flu vaccine shot mula sa World Health Organization manggagaling sa Thailand. Mahigit 20,000 former students sa Canada na bigyan ng permanent residency. Tourist spots sa Singapore gagamit ng digital solutions upang mapalakas ang sektor. Una sa ating mga umatikabong balita. Matapos ang pag-iikot sa iba't ibang Middle Eastern countries, bumisita naman si U.S. Secretary of State na si Antony Blinken sa Seoul, South Korea. Ito ay upang pag-usapan ang lumalalim na ugnayan ng North Korea at Russia. Ito ang umatikabong balita ni Grace Aguado. Naiulat kamakailan ang pagsusuplay ng armas ng North Korea sa Russia. Ang aksyong ito ng North Korea ay kinundina naman ng US, Japan at South Korea. Kaya naman, dumating si US Secretary of State Antony Blinken sa South Korea upang alamin ang sitwasyong militar sa pagitan ng dalawang bansa. Naghahanda rin ang North Korea na maglunsad ng isang spy satellite na 2 beses na nalabigo ngayong taon na ilagay sa isa sa orbit. Naniniwala ang spy agency ng South Korea na ang North Korea ay nasa huling yugto ng paghahanda para sa paglulunsad. Posible ring may tulong itong teknikal mula sa Russia. Bilang tugon sa mga pag-unlad na ito, ang militar ng South Korea ay nasa high alert para sa mga posibleng provocation ng North Korea. Sa kabila ng mga hamon na ito, nananatiling nakatuon ang Estados Unidos sa alyansa nito sa South Korea at Indo-Pacific region. Inaasahan din ang pagbisita ni US Secretary of Defense Lloyd Austin sa South Korea sa darating na linggo. Ito ay upang tulungan ang bansa na maglunsad ng kanilang kauna-unahang spy satellite. Samantala, itinalaga ng North Korea ang November 18 bilang Missiles Industry Day upang gunitain ang paglulunsad ng bansa sa isang Intercontinental Ballistic Missile o ICBM noong nakaraang taon. Grace Aguado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinarang ng US Senate Democrats ang batas na itinutulak ng mga Republican na naglalayong magbigay ng emergency aid sa Israel. Ang batas na ito na nakapasa na sa House of Representatives ay walang nabanggit na tulong para sa Ukraine laban sa Russia. Ito ang umaatikang buong balita ni Daryl Angeles. Hinarang nitong Martes ng US Senate Democrats ang ipinasang batas sa House of Representatives na magbibigay ng emergency aid sa Israel, ngunit wala namang tulong na ibibigay para sa Ukraine kontra sa Russia. Idiniin ng mga Democrat Senator na mahalagang matulungan din ng Ukraine kasabay ng suporta para sa Israel, pati na rin ang pagkakaroon ng pondo para sa humanitarian aid
border security at upang harangan ang pag-abante ng China sa Indo-Pacific. Kaalinsabay nito, naghain ng $106 billion funding request ukol dito si President Joe Biden nitong nakaraang buwan. Sa kabilang banda, ang House bill na ginawa naman ng Republicans ay magbibigay sa Israel ng $14.3 billion na kukunin sa pondo ng Internal Revenue Service. Ang pondong ito ay inaasahang ibibili ng Israel's Iron Dome at David Slings defense system upang labanan ang mga short-range rocket mula sa militanteng grupo ng Islamist Hamas. Ayon sa White House ay ibeveto ni President Biden ang nasabing batas. Samantala, gumagawa na rin ang mga Senate leader ng kanilang supplemental funding na inaasahang maihaharap sa Kamara ngayong linggo. Daryl Angeles, UNTV News and Rescue, Texas, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. 2 tao ang namatay sa pagsabog sa Canadian High Commission sa Nigeria. Pansamantala namang itinigil ang operasyon ng embahada habang isinasagawa ang investigasyon. Ito ang umatikabong balita ni Erica Luzon. Itinuturing na aksidente ang pagsabog na nangyari sa Generator Room Canadian High Commission sa Abuja, Nigeria. Ang insidente ay nagresulta sa pagkasawi ng 2 tao, isa rito ay empleyado ng embahada. 2 rin ang sugatan, subalit ang lahat naman ng iba pang staff ng embahada ay ligtas. Dahil dito, pansamantalang itinigil ang operasyon ng embahada. Ayon sa pahayag ng Embassy ng Canada, isinasagawa na ang investigasyon upang malaman ang sanhi ng pagsabog. Nakikiramay naman ang Global Affairs Canada sa mga pamilya ng mga nasawi at nagdarasal para sa agarang paggaling ng mga nasugatan. Nag-abot rin ng pakikiramay si Nigerian President Bola Tinubu noong Lunes sa mga pamilya ng mga biktima at naghangad ng mabilis na paggaling sa mga nasugatan. Erica Luzon, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Napili ng World Health Organization o WHO ang Thailand para mag-supply ng isa sa 3 influenza strain na panggagalingan ng new influenza vaccine for 2024. Ito ang umatikabong balita ni RK Yota. Malaking parte ang gagampanan ng Thailand Health Ministry sa pagsugpo ng influenza sa bansa at sa Southern Hemisphere sa taong 2024. Ito ay dahil sa flu virus lineage na natagpuan sa Thailand na napiling panggalingan ng produksyon ng isa sa mga influenza strains for new trivalent flu vaccine shot ng World Health Organization o WHO. Ayon ito sa ula na inilabas sa publiko ng Ministry of Public Health noong Martes, November 7. Dumaan nila sa masusing pagsusuri ng vaccine regulatory agencies ang desisyon na ito. Kabilang na dito ang miyembro ng WHO Global Influenza Surveillance and Response System at maging ng ilang vaccine manufacturers matapos ang pagpupulong nito sa Geneva, Switzerland noong Setyembre. Ayon kay Dr. Yongyota Mawut, Deputy Permanent Secretary ng Ministry of Public Health ng bansa, ang bagong influenza lineage na natagpuan ng mga Thai scientists sa Thailand ay bunga ng epektibong kooperasyon ng kagawaran at ng mahalagang papel na ginagampanan nito sa global effort health security ng mundo. Samantala, patuloy ang pagtaas ng kaso ng mga nagkaka-influenza sa bansa. Sa kasalukuyan, halos 66% ng cases ng infections ay dulot ng influenza A o H3N2 virus. 19% ay dahil sa influenza B virus at 14% naman ng bagong kaso ng mga impeksyon ay galing sa influenza A o H1N1 virus. RK Lorca, UNTV News and Rescue, Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinaas ng Reserve Bank of Australia o RBA sa 4.35% ang interest rate sa bansa sa buwan ng board meeting nito araw ng Martes, November 7, 2023. Ito na ang pinakamataas na interest rate na naitala sa bansa mula noong 2011. Samantala, gumawa naman ng isang rent relief program sa Western Australia
upang matulungan ang mga OCs na nahihirapang magbayad ng renta. Ito ang umatikabong balita ni Danny Delieva. Matapos pigilin ng Reserve Bank of Australia o RBA ang pagtataas ng interest rate sa Australia sa nakalipas na 4 na buwan, nagpatupad ito ng 0.25% rate hike noong Martes, November 7, 2023. Dahil dito, umabot na sa 4.35% ang interest rate sa bansa na siyang pinakamataas na naitala sa loob ng 12 taon. Ito ang unang pagtataas ng interest rate sa Australia mula nang maluklok bilang RBA Governor si Michelle Bullock. Ayon kay Governor Bullock, bagamat naabot na ng bansa ang peak inflation rate, mataas pa rin ito at nananatiling mataas ng mas matagal kaysa inaasahan. Subalit ayon pa sa Governor, pangunahing layunin ng ahensya na pababain at ibalik sa target ang inflation sa lalong madaling panahon. Epektibo umano ang pagtataas ng interest rate na balansihin ang ekonomiya ng bansa bagamat apektado ng high inflation ang kabuhayan ng mga mamamayan, partikular ang pagtaas ng home loan amortization at rental payment. Sa kabilang banda, inilunsad ni Western Australia Premier Roger Cook ang Western Australian o WA Rent Relief Program na magkakaloob ng one-off support payment hanggang 5,000 Australian dollars o 180,477 pesos sa mga kababayang nanganganib mapaalis sa inuupahan dahil hindi nakababayad ng renta. Posible ring gamitin ang ayuda bilang future rent co-payment hanggang 3 buwan. Magsisimula ang Rent Relief Program sa Disyembre at ito ay kaagapay ng iba pang inisyatibo ng WA State Government para matugunan ang housing crisis dahil sa tumataas na populasyon. Ayon kay Housing Minister John Carey, sa kasalukuyan, tinatayang nasa 1,500 na tao ang nadadagdag sa populasyon ng estado linggo-linggo. Subalit nararanasan naman ang housing shortage dahil sa supply chain issues at skilled labor shortages na epekto pa ng nakaraang COVID-19 pandemic. Danny Delieva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nabigyan ng permanent resident status ang mahigit 20,000 former students sa Canada sa first 3 quarters ng 2023. Sinasabing mas mataas ito kumpara noong 2022. Ito ang umatikabong balita ni Imelda Andrada. Isa ang Canada sa paboritong bansa na puntahan ng mga international student upang mag-aral, magtrabaho at manirahan at pagkatapos ay maging permanent resident. Kaya naman mapalad ang mahigit 20,000 graduate students sa Canada matapos maaprobahan ang permanent residency ng mga ito. Ipinakita sa datos na tumaas ang bilang ng mga international student na naging permanent resident sa loob ng 4 na taon ng 78% mula taong 2019. Nananatiling popular na destinasyon ng mga estudyante upang maging permanent resident ang Ontario sa bilang na 35%, sumunod ang British Columbia na may 21%, Quebec na may 12% at Alberta 9%. Gayunman, ayon sa pagsisiyasat, hindi lahat ng mga international student ay nabigyan ng oportunidad o may garantiya upang tuluyang maging permanent resident sa Canada. Kung kaya't nananawagan si Jenny Francis, isang instructor sa Langar College, sa mga agent at paaralan na maging responsable sa pagpapaliwanag sa mga estudyante na ang pag-aaral sa Canada ay isang pagkakataon upang makakuha ng permanent resident, ngunit hindi ito ang tiyak o garantisadong paraan upang maging permanent resident. Ito naman at bagay na sinang-ayunan rin ni Canadian Immigration Minister Mark Miller. Dagdag pa nito, nagbabala si Minister Miller na mag-ingat sa mga unscrupulous agent. Bukod dito, nangako rin ito na magbubukas ng mga malinaw na daan para sa mga permanent residency ang pamahalaan ukol sa mga postgraduate student at mga naninirahan na sa bansa. Imelda Andrada, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Iminungkahi ng isang charity organization ang pag-renovate ng daang-daang mga lumang gusali at tahanan sa Wales, United Kingdom bilang tugon sa nararanasang housing crisis sa bansa. Ito ang umatikabong balita ni Gerald Moral. Batay sa datos na inilabas ng Office for National Statistics, nasa 120,000 na mga tahanan sa Wales, United Kingdom ay bakante. Kaalinsabay nito ang nararanasang problema sa bansa kung saan hindi sapat ang housing options at limitado ang rental homes. Gumawa na ng ilang hakbang ang konseho ukol dito, gaya ng pagpataw ng mas mataas na buwis sa pangalawang property o ari-arian. Isang charity organization naman ang nagmungkahi na dapat bigyang tugon ng problema sa pabahay sa pamamagitan ng pag-renovate ng mga daan-daang bakanteng gusali sa bansa. Ayon kay Bonnie Williams, Director ng Housing Justice Camry, isang charity na tumutulong na reformahin ang mga lumang gusali upang maging angkop na tirahan, mahalagaan niyang tugunan ang problemang ito at kailangan anyang manirahan ang mga tao sa komunidad kung saan may access sa mga amenities at transport. Ang gobyerno ng Welsh ay naglunsad kamakailan ng £50 million National Empty Homes Grant Scheme. Ito ay upang ma-renovate ang mga bakanteng ari-arian at maging muling kapaki-pakinabang sa komunidad. Gerard Moral, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magkakaroon ng pagbabago sa shopping experience sa Walmart para sa mga customers sa umaga. Samantala, nagsampa ang US government ng mga sanksyon laban sa Sinaloa cartel dahil sa fentanyl trafficking. Ito ang umatikabong balita ni James Bontuyan. Pagka ikaw ay papasok sa umaga sa isang Walmart store sa Estados Unidos, may makikita kang mga pagbabago simula November 10. Nag-anunsyo ang supermarket chain na magsasagawa ito ng changes para sa isang mas kalmado na shopping experience. Ilan sa nabanggit na mga pagbabago ay ang pagkakaroon ng static images sa mga TVs, pagpapatay ng radio at ang pag-dim ng store lights. Ito ay gaganapin mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Ayon sa Walmart, ginagawa nila ito upang makatulong sa mga tao na may sensory disabilities. Layunin ng kumpanya na maging mas madali at mas komportable ang pamimili para sa mga ito. Sa ngayon, wala pang inanunsyo na end date para sa mga pagbabagong ito ng Walmart. Samantala, gumawa naman ng aksyon ang US government laban sa Sinaloa cartel ng Mexico. Sangkot kasi ang grupo sa pagdadala ng fentanyl sa Estados Unidos. Ang fentanyl ang pinakanakamamatay na droga ngayon sa bansa. Kaya noong Martes, nagsampa ng sanctions ang Biden administration laban sa 13 miyembro ng Sinaloa cartel at 4 na Sonora firms. Noong Oktubre, nagsagawa rin ang Biden administration ng sanctions laban sa mga kumpanya at executives sa China na sangkot sa pagdadala ng mga chemical na ginagamit para sa paggawa ng droga. James Bontuyan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mas pinabilis na ang ticket lines ng mga tourist attractions sa Singapore. Ito ay dahil sa inilunsad na Tourism Industry Digital Plan kung saan digitalized na ang ticket counters ng mga tourist attractions. Ito ang umatikabong balita ni Tracy Agbincula. Better experience at shorter ticket lines ang mararanasan ng mga turista sa Singapore dahil sa inilunsad na Tourism Industry Digital Plan o IDP. Ayon kay Senior Minister of State for Communications and Information Tan Kiat Hau, ang IDP ay makakatulong upang lalong maging attractive ang mga tourist attractions sa bansa sa pamamagitan ng paggamit ng mga interactive displays. Aniya, layunin ng IDP na makapagbigay ng
easy to use, step-by-step guide sa bawat atraksyon. Maging ang self-service ticketing kiosk na may facial recognition ay available na rin at makatutulong sa guest check-ins at payment process. Tinitignan din ng pamahalaan ang pag-utilize ng generative artificial intelligence sa chatbots upang magkaroon ng better engagement sa mga turista. Malaki din ang maiaambag ng IDP upang mapabilis ang data analytics ng 60 tourist attractions sa bansa. Dahil sa tourism industry digital plan, inaasahan na ang challenges sa rising competition, labor constraint at demand ng mga travelers ay matutugunan. Tracy Advincula, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bert, nakoy ang ating paborito, hindi natin makakalimutan ang pinakaabangan nating lahat. Pwede bang bumati? Ay, siyempre naman, pwede. Alright, love the energy. Narito po ang pagbati ng ating kababayan. Hi, ako nga pala si JC Godoy, mula dito sa Maryland, Baltimore. Mabati sa pamilya ko dyan sa Pilipinas, sa Pasita, sa Laguna, at dyan sa mga kapatid dyan sa Kapaling, Pampanga. Oy, ako muna, Bert. Siyempre, binabati natin ng good morning si Kuya Daniel at si Ate Arlene at ang buong sambahayan, mga katsokaran natin dyan. At binabati ko na rin kasi may mga sakit ang mga sumusunod. Sina Brother MJ, Sam, and Chin. Get well soon. At si Sis Narisa Camacho and family. At ito naman, special na pagbati. Laging naka-tune in sina Brother Ray Galano at Sis Marlene. Ayan. Bert, ikaw naman. O, siyempre, binabati ko rin si Kuya at si Ate Arlene at sa kanyang buong pamilya. Hello po, Kuya, at magandang araw po sa inyo dyan. At siyempre, yung ating mga regular na taga-subaybay, Nina, sa buong mundo. At binabati ko si Apong Mading at si Darang Aida dyan sa Magalang, Pampanga, ang Alboroto family. Ganon din kay Brad Wayne, Brad Jefferson, Brad Jaime, na sa lokal ng San Isidro Resettlement, Magalang, Pampanga. At sa Kalipogi, siyempre, si Mr. Adelardo at saka si Miss Josepina Cañada, ganyan din kay Jeff Nabaya, kay Inod at Adrian at sa inyong lahat dyan sa Kalye Pogi. At binabati ko rin si Sis Divine, si Swen, si Cheng, si Smile, si Smugs, at sa aking mahal na asawa, si Tess, at sa aking mga anak, Nico, Eileen, Shasha, and Andrew, sa aking dalawang apo, si Ana Banana at saka si John, at saka kay Mami Alicia. Ayun, Nina. Kamusta ba dyan sa lugar niyo dyan? Kanina nag-uusap tayo, no? Medyo, ano ba ang klima niyo dyan? Dito ngayon, spring ang ating klima dito sa Melbourne. Pero ngayon, nasa 13 degrees, no? Di ba napag-usapan nga natin kanina, paiba-iba yung panahon dito? Dahil sa umaga, ito, tulad ngayon, malamig, 13 degrees. Tapos mamaya, iinit niyan. So, very dry ang panahon kapag umiinit dito sa Melbourne, Bert. Diyan sa inyo, balita ko lumalamig na dyan ng konti Correct ka dyan, dahil tayo po ay papasok na sa winter season, kaya nga dito ay medyo lumalamig na ang klima, hindi katulad dati. Kasi kapag nagbabalita ako rito, naaalala ko dito rin sa lugar na to na kinatatayuan ko, panay ang punas ko na talagang dapat meron akong handkerchief dahil talagang pumapatak ang aking pawis. Pero ngayon, medyo maganda ang pakiramdam ko ngayon. Kaya ngayon, nakasuot ako, naka-Amerikana ako. Pero talagang mainit, naka-long sleeve lang ako, Nina, no? Pero balitaan lang kita, dito kasi pagka papasok na ang winter season, ito na ang pinakaabangan ng ating mga kababayan. Dahil ito ay panahon dahil nagkakaroon ng, kumbaga kasi pag mainit, mahirap lumabas ngayon, pagka lumalamig na, ito yung time na nagkakasama-sama ang pamilya, mga barkada. Uso rito yung mga nagka-camping sa tabi ng beach. Ayan, madalas na yan, yung basketball, meron tayong mga tournament dito ng mga Pilipino. Kaya ito yung time ng pagsasaya rin para sa ating mga kababayan. At kailangan naman natin ito, Nina, dahil sa pang-araw-araw lagi tayong trabaho, tapos, di ba,
Kumbaga parang ito yung parang diversion na rin o sa mga ating mga kababayan. At sa amin din, ginagawa rin namin yan. Malaking tulong ito sa ating personal na pamumuhay pang-araw-araw. At siyempre makapag-ingat din tayo, siyempre. Lalo na ngayon kasi kapag tulad nito, parang bumabalik kasi yung parang COVID-like na symptoms ng trangkaso tulad ng nararanasan nating mga kababayan dito. Kaya tayo po ay nananawagan sa ating mga kababayan na magpalakas tayo ng ating katawan, magpa-araw, exercise. No? Kailangan lagi tayong hydrated para tayo ay maging malakas at makapag-ingat tayo sa sakit, Nina. Oh, I couldn't agree more kasi gaya ng nabanggit ko sa iyo kanina, kami rin galing sa sakit hindi namin inaasahan na ganun nga yung maano kami ng virus, no? At akala natin patapos na yung COVID-19 pero meron pa. At iba-iba ang nararamdaman ng bawat isa, no, ng bawat nai-infect. So, hindi natin alam. Minsan, akala natin parang flu-like lang, pero after effect pala nun, mas matindi. Kaya tama yung sinasabi mo, I couldn't really agree more kasi dapat talaga magkaroon ng physical exercise. Sabi nga, kailangan palakasin ng baga, no, yung lungs natin. Para at least meron din tayong dagdag na protection at mas mabilis na makarecover. 'Di ba, Bert? Yes, tama ka dyan, Nina. Kasi made-develop din dito yung ating disiplina eh. Kasi yung physical discipline tapos mental discipline. Kasi usually, meron ako nakakausap, paggising sa umaga, Bert, wala naman akong gagawin eh. Kaya pagka nagising ako, ang nangyayari, tulog uli. Pero kung ikaw nakaprogram sa'yo na pagka nagising ka mag-exercise ka, mag-stretching ka. So may gagawin ka pagka nagmulat ang mata mo, 7 a.m., 8 a.m., bangon ka na, then do your exercise. At malaking tulong to sa ating katawan. No, ako under the sun nasa 8 months na ako nung ginagawa ko ito tuloy-tuloy. At masasabi ko na malaking tulong sa akin. Kaya ito po nire-recommendo ko rin sa ating mga kasambahay na nanonood sa ngayon. Gawin natin ito in a regular basis. Kumbaga, parte na ng buhay natin yung pag-exercise. At siyempre, yung tamang pagkain, Nina, dahil nasabi mo nga, no, salamat sa Diyos dahil magagaling na kayo. Pero dito sa amin, mga kababayan natin, meron pa rin ako nakikita na experience ng nagkakasakit pa rin, Nina. Oo, tama talaga yan. Kailangan natin ng motivation talaga, lalo na ako, I'm speaking for myself. Kailangan ng motivation para mag-exercise at gumising ng maaga. But anyway, salamat sa iyong pag-update, Bert, at sa iyong mga tips. Mga kasangbahay, kung mayroon po kayong hindi napanood na balita o nais po ninyong balikan o tunghayan ang iba pang balita sa UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Psalms, chapter 101, verse 5-6. Whoso privily slandereth his neighbor, him will I cut off. Him that hath a high look and a proud heart will not I suffer. Mine eyes shall be upon the faithful of the land, that they may dwell with me. He that walketh in a perfect way, he shall serve me. Amen. Napakabilis ng oras, Bert, dahil yan po ang mga umati-kabuang balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Huwebes, November 9, 2023. Susunod na ang programa ang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Victoria, Australia, ako, si Nina Bascon. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, mula rito sa Dubai, United Arab Emirates, ako naman si Bert Cerudo. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan,
serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming salamat po.